Naghain ng Sandigan Bayan First Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan Second Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bonoan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bonoan sa kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bonoan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito paghatol sa kahalagaan ng posibleng pagiging witness ni Bonoan o sa bigat na maaaring ang maging testimonya. May pagkakataon pa ring hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan ng mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umano'y conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginiit ng depensa na walang partikular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mambabatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng graft ang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at hinahawakan nito ng lahat ng 7 divisyon ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsama-samahin ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema. All the cases that are pending before the Sandigan Bayan. Basically, we are challenging the resolution of the Ombudsman. Hindi naman idinetali ni Tolentino kung anong partikular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, naghain ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotel Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umano'y 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang SAL and OSOSE. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Lagusad para sa Bayan.